Kaya nga, maminamahal, ito po ang mga tinutukoy na strong delusion. At dito po, matutunghayan pa po natin, sabi rito, who will God put to strong delusion? Sino po, maminamahal, ang mga tao na tinutukoy sa Biblia na dadalhin niya, maminamahal, sa malaking kamalian? Pahihintulutan ng Diyos, maminamahal, na sila po'y mahulog sa kamalian upang sila'y maparusahan. Sabi na nabasa natin sa pambungad na talata dito sa 2 Thessalonians chapter 2, para sila po'y mahatulan, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sinasawata nila, maminamahal, ang kalikuan o ang katotohanan ng kalikuan. Unang-una, maminamahal, na tinutukoy dito na dadalhin ng Diyos sa tinatawag po na malaking kaibangan o malaking kamalian. Unang-una, yung mga taong tumalikod. Pag tumalikod ka na, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, ikaw po ay magiging tinatawag na reprobate. Reprobate. Ang ibig sabihin ng reprobate mind, hindi mo na alam kung alin ang tama at hindi mo na alam kung alin ang mali. Amen. Ang tawag dyan, reprobate mind. Basahin natin ang mga talata, mga minamahal, dito po sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Dito sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 13, talatay 5. Sabi daw, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po mga reprobate mind. Ibig sabihin ng reprobate mind, mga minamahal, hindi nila alam na ang ating malapang nun ay nasa kanila. Amen. Hiniwalayan na sila ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi rito, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you. Amen. Except ye be reprobates. Ibig sabihin, malibang kayo'y reprobate mind. Kayo'y itinakwil na. Yan po, maminamahal, yung mga reprobate. Sabi ito sa banal na kasulatan, kung itutuloy pa natin ang pagbasa dito sa 1 John chapter 2, verse 19. Maminamahal, sila po'y dating nasa atin. Ibig sabihin, dating mananampalataya. Dahil ito po'y mga tanda na darating ang araw, sabi ng Biblia, ang mga mananampalataya tatalikod sa pananampalataya at makikinig ng mga aral ng dyablo, mga aral ng demonyo. Yan po'y sa mga huling araw, kaya mag-ingat po tayo. Kapag nawala na ang banal na Espiritu sa atin, maminamahal, pinabayaan natin ang mahalapang ng Kristo mawala sa buhay natin, mawala sa puso natin because of backsliding, tumalikod na tayo, maminamahal, tandaan po natin, ililigaw tayo ng mga katakot-takot na kamalian. Hindi na natin alam kung ano yung tama at kung alin ang mali. Amen. Sabi rito sa 1 John 2:19, at dito maminamahal, mababasa po natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, makikinig na kayo ng mga aral ng mga demonyo. Ang dami kong alam na ganyang mga dating mananampalataya. Once upon a time, sila po'y mainit na naglilingkod sa Diyos. Ang iba nga, maminamahal, inborn Kristiyano na sila. Ibig sabihin, dito na sila lumaki sa iglesia. Dito na sila ipinanganak sa iglesia ng church. Dito na sila lumaki, dito na sila nagkamalay. Pero, maminamahal, nung naiwalay, bumalik sa pagsamba sa mga larawang inanyuan. Bumalik sa turo ng mga demonyo na sinabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1. Basahin natin ang mga talata. 1 John chapter 2 verse 19, dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Dito sa aklat po ng unang 1, kabanatay 2, talatang 19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, kabanatang 4, talatay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang dadali ng Diyos sa tinatawag na strong delusion. Unang-una, yung mga backslider, yung mga tumalikod na sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi ng banal na kasulatan sa mga huling araw, sabi rito, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo.
hindi na nila madidiscern, maminamal yung kanila pinakikinggang aral, ay turo na ng demonyo. Amen. Yan po'y aral na ng kalaban ng Diyos. Sapagkat sila yumiwalay. Sila'y tumalikod. Sabi rito, magsisilabas sila sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Yan po, maminamal ang unang dadali ng Diyos sa tinatawag na malaking kamalian. Yung pong strong delusion, ito pong mga backslider. Pangalawa, maminamal, ito pong mga self-righteous. Ito pong mga self-righteous, yung mga tao po na ayaw tumanggap ng katotohanan. Yung mga tao po, maminamal na ang katwiran, dito na ako nagkaisip, dito na ako nagkamalay, dito na rin ako mamamatay. Ako'y hindi ako'y hindi masamang tao. Hindi naman ako nag-aargabyado ng tao. Lagi akong nagsisimba, lagi akong gumagawa ng mabuti, tumutulong ako sa kapwa. Hindi naman ako katulad ng iba na nakulong dahil sa pagnanakaw, nakulong dahil sa ganitong kasalanan. Ako'y isang mabuting tao. Ang tawag diyan ay mga self-righteous. Amen. Mga minamahal, sinabi po ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kung mangangatwiran tayo sa mahal na Panginoon, maminamal, sabi ng Banal na Salatan, sabi ng Isaiah 64 verse 6, ang katwiran natin ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Kung mangangatwiran pa tayo sa ating mahal na Panginoon, sabi ng Isaiah 57 verse 12, maminamahal, ang ating katwiran ay hindi natin mapapakinabangan. Ang ating righteousness ay unprofitable. Ang ating katwiran ay unprofitable. Hindi mo mapapakinabangan, hindi makapagliligtas sa iyo. At ang sabi ng Roma, Kapitulo 10, talatang 3, ang katwiran natin ay hindi napapasaklaw sa katwiran ng Diyos. Kaya nga, ililigaw ka, idadadaling ka ng Diyos sa malaking kamalian kapag ikaw ay self-righteous. Ang mangyayari pa sa iyo, magiging judgmental ka. Iisipin mo, maminamahal, na ang kinakailangan lumapit lang sa Diyos, yung mga taong masasama, yung mga taong nakakagawa ng karumal-dumal na krimen, pero ang totoo niyan, maminamahal, ikaw ay dinadala ng Diyos sa malaking kamalian kasi ayaw mong tumanggap ng katotohanan na lahat ng tao ay makasalanan, walang matuwid at wala kahit isa. Amen. Sinabi ng Biblia, maminamahal, hindi makapagbibigay ng katwiran sa iyo, yung pong paghahambing mo ng buhay mo sa iba. Sabi rito, mababasa po natin sa Roma, Mateo, Kapitulo 7, talatang 5 hanggang 6, maminamal, ito pong pangalawa po, na hindi po makapapasok sa karyan ng langit, maminamal yun, dadali ng Diyos sa malaking kamalian, yung mga taong judgmental, yung mga taong self-righteous. Amen. Yung mga, sabi rito sa Biblia, mababasa natin sa John chapter 12, verse 42 and 43, sila po, maminamahal, yung mga leader ng reliyon. Yung mga Pariseo, yung mga leader ng reliyon. Yan po yung tinutukoy na self-righteous sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang mga talata, Mateo 7, 5 hanggang 6, at mamaya sa John chapter 12, verse 42 up to 43. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata po 7, talatang 5 at 6. Mateo 7, 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at magbalik at kayo'y lapain. Dito po sa John chapter 12, verse 42 and 43. Sabi po na John 12:42, gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga Pariseo ay hindi nila ipinahayag baka sila'y mapalaya sa sinagoga. 43, sapagkat iniibig nila ng higit ang kalwalatian ng mga tao kaysa kalwalatian sa Diyos. Amen. Amen. Yan po yung mga self-righteous. Yes. Bagamat sila po yung nananampalatay, bagamat naniniwala na sila, pero hindi sila lalapit sa mahal na Panginoon kasi nga, mas inibig nila
ang kalulatian galing sa tao kaysa sa kalulatian ng Diyos. Amen. Sabi rito, maminamal, katulad po ng mga Pariseyo, bagamat sila dito, maminamal, ay naniniwala na. Pero sabi rito, ay maraming mga nagsampalataya sa kanya na dapat dahil sa mga Pariseyo ay hindi nila ipinayag. Baka sila'y mapalaya sa sinagoga sapagat inibig nila nangigit ang kalulatian sa mga tao kaysa kalulatian sa Diyos. Mas inibig nila ang kalulatian galing sa tao. Yan po, maminamal ang tinatawag na self-righteous. Amen. Yung mga judgmental. Yung pag inimbitahan mo, isipin, sasabihin sa iyo, ang imbitahan mo yung mga makasalanan. Ang imbitahan mo yung gumagawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Yung mga drug addict, yung mga magnanakaw, yung mga killer, yung mga adulterer. Pero kung tutusin, sinabi ng banal na kasulatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Lahat ng tao ay kinakailangan lumapit sa Diyos. Kaya nga, sabi po rito, ibinigay sila ng Diyos sa malaking kamalian. Hindi sila tatawagin ng Diyos. Katulad dito, sumampalataya na sila, pero hindi pinahintulot ng Diyos na makalapit sila sa Diyos. Bakit? Sabi, mas inibig nila ang kalulatiang galing sa tao kaysa kalulatiang galing sa Diyos. Amen. Pinahintulot ng mahal na Panginoon yan dahil sa tinatawag na self-righteous o self-righteousness. At pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, yung mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, maminamahal, talagang hindi ka maniniwala sa Ebanghelyo. Iladadaling ka ng Diyos sa malaking kamalian. Sabi rito, maminamahal, madadaya ka ng Diablo. Isa ka sa dadayain ng Antichrist para tanggapin ang tatak ng Diablo. Yung 666. Sabi rito, basahin po natin ang Revelation, chapter 13, verse 5, verse 8, at verse 14. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, kabanata pong 13, ang talatay 5, talo ng 8, talo ng 14. Dito sa 5, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Talo ng 8, sabi po dito sa 8, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatagang sanglibutan. Talo ng 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. At sinasabi ng mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Amen. Amen. Yan po, maminamalang pangatlong dadali ng Diyos sa malaking kamalian. Yung mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi, lahat ng mga taong nananahan sa ibabaw ng lupa na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay magsisisamba sa Kanya. Magsisisamba dito po sa 666, sa Antichrist, sapagat siya'y bibigyan ng kapamalaan. Bibigyan siya maminamal ng kapangyarihan sa loob ng 3.5 years. Maghahari ang Antichrist ng 3.5 years. Sabi po ng Revelation 13.5. At sabi, lahat ng mga taong di nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero ay madadaya niya. Sasamba sa kanya. At ang sabi po rito, madadayan niya ang lahat ng mga nananahan sa lupa dahil sa tanda na sa kanya ipinagkalob na magawa sa paningin ng hayop. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga dadali ng Diyos sa malaking kamalian. Pero, maminamahal, tayo po mga mananampalataya. Sabi po ng banal na kasulatan sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 18, kung idadagdag natin ang talatang ito, dahil binuksan ng Diyos ang ating mga isip upang ating pong upang maliwanagan po tayo. Binuksan ng Diyos ang mata ng ating mga puso upang maliwanagan tayo, upang malaman natin, mga minamahal, ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Naliwanagan ng mata ng ating puso upang malaman natin ang pag-asa ng pagtawag sa atin ng Diyos. Amen. At ang sabi, at ang kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana sa ating mga banal. Basahin po natin ng Efeso 1:18. Dito sa Epeso, kabanatang 1, talatay 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa
sa kanyang pagtawag kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. Amen. Yamang tayo po, maminamalay, naliwanagan. Ibig sabihin tayo, binibigyan ng Diyos, maminamahal, ng dakilang pribileyo. Yes. Nabuksan ang mata ng ating puso, kaya tayo sumampalataya. Pero lahat ng mga hindi naniwala, lahat po, maminamahal, ng sasamba sa hayop, lahat ng mga tao po, maminamahal, na madadaya ng diablo, madadaya ng hayop, sabi ng Biblia, sila po ay dinala ng Diyos sa malaking kamalian. Yung strong delusion. Pero tayo, sabi, yamang naliwanagan ang mga mata ng ating puso upang malaman nyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag at kung ano ang kayamanan ng kalulatian ng kanyang pamana sa mga banal. Tandaan po natin, meron pong kalulatian naghihintay sa atin. Yes. Kaya ang dapat po natin gawin, maminamal, sabi ng Biblia, kahit anong mangyari, maminamal, makasama tayo sa rapture, praise the Lord po rin ang ating mahal na Panginoon. Pero pagpalamig-lamig tayo, naiwan tayo sa rapture kasi pinahalagaan natin, maminamahal, ang trabaho, ang pag-aaral, ang negosyo, ang material na bagay kaysa sa paglilingkod sa Diyos. Pag naiwan ka sa rapture, wag kang magpapatatak ng 666. Amen. Pag nagpatatak ka ng 666, ibinenta mo na, maminamahal, ang kaluluwa mo kay Satanas. Amen. Sinabi rito sa Revelation chapter 14, kung madadagdag natin Revelation 14 verse 9 up to 11, sabi po dyan, maminamahal, lahat ng tumanggap ng tatak at sumamba sa hayop, sabi sila'y makakaranas ng kahirapan. Sila'y pahirapan, sabi araw at gabi, tormented day and night without rest. Kaya kung may iwan tayo, maminamahal, dahil mas mahalaga sa iyo ang trabaho, mahalaga sa iyo ang pag-aaral, mahalaga sa iyo ang material na bagay, na iwan ka sa rapture, wag kang magpapatatak ng 666 dahil mayroon pang pag-asa. Dahil babalik pa ang ating mahal na Panginoon upang magari ng 1,000 taon sa sanlibutan. 7 years lang siyang nandun sa langit, maminamahal, kasama mga na-rapture. Pagkatapos ng 7 years, bababa siya muli, maminamahal. Kaya nga, lahat ng mga naiwan, ang pag-asa natin, huwag kayong magpapatatak ng 666. Basahin po natin Revelation 14 verse 9 up to 11. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 14, talatay 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinumang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. 11. At ang usok ng hirap nila ay pailang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda sa ng kanyang pangalan. Amen. Yan po, maminamal, yung tandang tinutukoy dyan, yan po yung 666. Amen. Ito po yung tatak ng hayop. Yes. Ang sabi ng Biblia, sila ay pahihirapan. Lahat ng tumanggap ng tatak ng 666, yung tatak ng hayop, sabi ng Biblia, sila ay parurusan araw at gabi, magpakailanman. Silang mga nagsisamba sa hayop at tumanggap ng mga tanda ng kanyang pangalan. Ang gagawin po natin, maminamal, yung mga mananampalataya na binuksan ng Diyos ang kanilang pag-iisip upang maglingkod sa Diyos, ngunit sila'y naiwan sa rapture dahil sa pagiging abala sa sanlibutan. Mas naging number 1 priority nila ang negosyo, ang trabaho, ang pag-aaral. Maminamal, ito pong huling talata, ibibigay po namin sa inyo ang mga paraan para, maminamal, ito po ang huling pag-asa natin, maminam, kung kayo'y maiwan sa rapture. Mateo Kapitulo 24, talatang 16 hanggang 22. Ito po, maminamal, ang bili ng salita ng Diyos upang tayo po, mga minamahal, ay hindi po maagaw ng kalaban ng Diyos kung tayo man ay maiwan sa rapture. Basahin natin ang huling talata. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatang 24, talatay 16 hanggang 22. Sabi dito, kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. 18. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon,
At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Sa 22, sabi dito, at malibang paiklian ng mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas na tapat dahil sa mga hihirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Yan po, maminamahal ang bilin ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Pag tayo po'y naiwan sa rapture, maminamahal, ang sabi po rito, ang mga nasa bundok, huwag nang pumunta sa syudad. Yung Judea, maminamahal, ito po'y city. Ang mga nasa bundok, huwag ka nang bumaba para pumunta sa syudad. Ha? Sabi ng 16. At ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba para maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Kung saan ka naroroon, maminamal, tumakas ka na, iligtas mo ang buhay mo. Huwag ka nang bumalik pag nakalimutan mo ang cellphone mo. Huwag ka nang bumalik kung nakalimutan mo ang passport mo. Huwag ka nang bumalik kung nakalimutan mo ang pitaka mo o kung anumang mahalagang bagay na nasa sa iyo, mga minamahal, madidetect ka ng kalaban. Sa isang kisap mata lang, kung paano kabilis maminamal ang pagdagit ng mga banal, kung gaano po maminamal kabilis ang pagparito ng mahal na Panginoon, sabi, in a twinkling of an eye, in a moment, sa isang kisap mata, maminamal, sabi, sa pagtunog ng pakakak, maminamahal, biglang maglalaho ang mga taong matapat na naglilingkod kay Kristo. Sa isang kisap mata, maminamahal, segundo lang, magdideklara na po, maminamahal, ng one word, one government, one religion ang Antichrist. Ganon din kabilis na magari ang Antichrist. Kaya pag naramdaman mo ng lumindol, tapos nalaman mo na marami nang nawalang mananampalataya, sabi rito, maminamahal, ang nasa bundok, huwag nang bumaba para pumunta sa syudad. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumalik sa bahay upang kumuha ng mga gamit sa kanyang bahay. Kahit gaano pa kaimportante yan, kahit passport pa yan, kahit pitaka mo pa yan, kahit lahat ng pera mo nandoon, maminamahal, kahit yan po yung cellphone mo, charger mo, iwanan mo na yan. Amen. At ang sabi, ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kumuha ng kalambalabal. Kahit yun na lamang po ang suot mo, huwag ka na magdala ng damit, itakas mo ang buhay mo. Amen. At sa verse 19, saba namang nagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na yan. Yan po yung mga nagdadalang tao. Kasi 3.5 years ang greatest tribulation. 3.5 years. Kaya matitikman pa ng mga 9 months dadali ng nagdadalang tao yung kanilang mga anak, yung kanilang sinapupunan, maabutan nila yung tataka ng 666. Hindi ka makakabili ng gatas, hindi ka makakabili ng pagkain, kaya nga, isasakripisyo mo, maminamahalang kaligtasan mo, alang-alang sa yung sa yung sanggol, sa yung mga anak, para lamang mapakain mo sila. Pero kung ikaw ay wise na Kristiyano, maminamahal, huwag kang papayag. Hindi baling maminamahal na kung ano lamang maipakain mo sa iyong mga anak, huwag ka lamang tatanggap ng tatak ng 666. At ang sabi pa, maminamahal, magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng taginaw o sabat man. Baka mangyari, maminamahal, yung magkaroon ng tinatawag na rapture, ay sa panahon po, maminamahal, na sa Amerika umuulan ng yelo, hindi kayo makalabas. Yung mga sa lugar, maminamahal, sa Canada, sa Japan, kung saan mayroon pong mga panahon na maginaw, may mga panahon, maminamahal, na umuulan ng yelo, napakahirap lumabas. Manalangin kayo na hindi mangyari, maminamahal, ang panahon ng inyong pagtakas sa panahon ng taginaw. Kasi hindi kayo makatakas. Pag nagmaneho kayo, maminamahal, pitiri ka mga sasakyan nyo dahil nagyayelo mga kalsada. Amen. At sabi, wag mangyari ang panahon ng Sabat. Ibig sabihin ng Sabat, yung nagpapahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Yung nagpapalamig-lamig ka kasi maiiwan ka talaga. Amen. At ang sabi pa, maminamahal, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy ay hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Yan pong mga greatest tribulation na yan, nasa Revelation chapter 16, maminamahal, verse 1 up to 21. Nandyan lahat yung mga tinatawag dito na magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng salibutan hanggang ngayon at hindi na mangyari kailanman.
Yan po, maminamahal, habulin kayo ng mga nagtatatak ng 666, pupugutan ng ulo ang hindi magpapatatak ng 666, at ang sabi, magkakaroon, mga minamahal, ng mga sugat ang mga tao, magkakaroon po, maminamahal, ng tag-uhaw, matutuyo ang mga batis, magkakaroon matinding init, magkakaroon po maminamal ng di kawasang kadiliman, magkakaroon ng mga malakas na lindol, magkakaroon po ng tinatawag na zombie, apocalypse. Mga minamal yung mga zombie, ito po yung mga taong mukhang patay na pero buhay pa rin. Sapagkat ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Yung mga natataka ng 666, lasog-lasog na yung katawan pero buhay pa rin. At iinom na sila ng dugo. Yan po, maminamal na sa Revelation 16 lahat yan. Hanggang verse 1 hanggang 21. Kaya nga tayo po, maminamahal, tayo po ay pinagpala ng Diyos, binuksan ng Diyos sa mga mata na ating puso. Amen. Dapat maliwanagan natin ang dakilang pag-asang nasa atin at ang kalulatiang naghihintay sa atin sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Kaya tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, tanggapin natin ang katotohanan, ang banal na salita ng Diyos.